Tawagan mo na kasi, pamimilit ni Jody na hindi na malaya ni Brianna na nasa tabi na niya. Sino? Kunwari ay tanong niya. Sino pa? E di yung gwapong mama. Pwede ba Jody? Saway niya rito at ibinalik ang tingin sa hawak na cellphone. Bakit? Gwapo naman talaga si Asher. Gwapong gwapo. Kinikilig na nangalumbaba ito. Napailing siya sa ginawi nito. Alam ko namang namimiss mo na siya, kaya ikaw na ang tumawag. Tiyak na nagtatampo yun sa'yo, kaya hindi nagpapakita. Kaysa naman nagmumukha rito. Gusto man niyang itanggi ang sinabi nito. Alam niyang hindi ito maniniwala. Naikwento na niya kay Jody ang naging pagtatalo nila ni Asher. 3 araw na ang nakalilipas. Ganon katagal lang hindi nagpapakita ang binata sa kanya. Kung hindi siya nakialam, may trabaho pa sana ako ngayon at hindi nakatunganga rito. Noon ko pa sinasabing umalis ka na doon dahil ang sama ng ugali ng manager niyo. Tama lang ang ginawa ni Asher. Saka sabi mo, bibigyan ka naman niya ng trabaho. Tanggapin mo na. Siguradong mas maganda at madali ang iaalok niya sa'yo kaysa maging kahera ka lang. Para namang ganun lang kadali iyon. Aniya. Mataman siyang tinignan ito dahil may feelings ka pa rin sa kanya. Dahil walang dahilan para tulungan niya ako. May kasalanan ako sa kanya noon at nahihiya ako tuwing maaalala ko yun. Salungat niya. Hindi kaya masyado ka nang nagiging unfair sa sarili mo, Brianna. Para sa akin, hindi kasalanan kung ipinagtapat at ipinakita mo ang pagmamahal mo sa kanya. Wala siyang inilihim dito. Lahat ay inaipagtapat na niya sa kanyang kaibigan. Alam nito ang nakaraan niya, ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Maynila. Lahat ng mga taong mahalaga sa kanya ay kilalang kilala nito dahil sa mga kwento niya. Mukhang wala naman na kay Asher ang nangyari. Nakita kong masaya siya at muli ninyong pagkikita. Dagdag nito. Kung magiging matapat lang siya sa sarili, masaya rin siyang makita uli si Asher. Tila bumalik ang mga alaala noong panahong wala siyang ibang inaasam kundi ang mapansin nito. Noong makakasama niya ito at nangangarap siyang mamahalin din ito. Pero hindi na niya maibabalik iyon. Ang pagsulpot ito sa buhay niya ang magpapakomplikado lang sa kanyang buhay. Matagal na panahon na rin pinahirapan ang sarili mo, Brianna. Nakatadhana siguro magkita kayo para lumigaya ka. Matalinhagang saad ni Jody bago siya iniwan. Gustong manliit ni Brianna habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo ng malaking gusali na iyon. Pagpasok niya kanina sa entrance ay tila gusto na agad niyang lumabas. Halos lahat kasi ng nakakasalubong niya ay napapatingin sa kanya. Sa suot niyang simpleng blusa at pantalon, she instantly felt out of place. Pero nang maisip niyang sayang naman kung aatras siya sa pakay niya roon, mabilis ang hakbang na tinungo niyang elevator. 2 babaeng empleyado ang nakasabay niya roon. Pininan siya ng mga ito nang pindutin niya ang boton ng 18th floor. Nakahinga siya ng maluwag ng sabay na bumaba ang 2 sa ikasiyam na palapag. Talagang hindi siya magpapakita sa akin ha. Naisip niya ang tinutukoy ay si Asher. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jody, ay wala sa sariling tinawagan niya si Asher. Ngunit laking gulat niya ng boss ng isang babayang sumagot sa kanya, kaya dali-daling pinutol niya ang tawag. Inisip niyang baka nagkamali siya ng dial, ngunit ang cellphone number na iyon ang nakasulat sa tarhetang iniwan ni Asher noong huli silang nagkita. Hindi niya alam kung bakit siya nakadama ng inis nang malamang may babaeng humahawak ng cellphone nito. Baka girlfriend, aniya sa isip. Sabi niya, tawagan ko siya kapag kailangan ko ng tulong. Paano ko magagawa iyon kung may pinagkakaabalahan siya? Girlfriend nga ang alangan namang ikaw ang priority. Ilang araw pa ang pinalipas niya bago siya naglakas loob na puntahan ito sa opisina nito. Good morning, bati niya sa babaeng nakasalubong niya nang makarating sa pakay na palapag. Yes? The smile the woman gave her was very accommodating. Kahit paano ay nawala ang inis niya. Saan po ba rito ang opisina ni Asher Gonzalez? Tumingin ito sa pinto na nasa dulo ng pasilya at muling tumingin sa kanya. Do you have an appointment with him? Appointment? Bigla ay nalito siya. Masyado bang abala ang binata para humingi pa siya ng appointment? The president is very busy and he strictly instructed me that he didn't want any distractions. Inayos nito ang pagkakahawak sa tangan nito mga folder. President? Ilalas na ulit niya. Si Asher ang presidente ng malaking kumpanyang iyon. But come to think of it, mayaman naman talaga ang pamilya nito.
Sa aking talino at abilidad ng binata, ay hindi katakatakang makaya ito ng ganun ang kalaking responsibilidad. Amis na tumango ang babae. Bumagsak naman ang kalooban niya dahil nasayang lang ang pagpunta niya rito. Pero kung sakaling makaharap niya ang binata, ano naman ang sasabihin niya? Tiyak na wala dahil namamangha pa rin siya sa natuklasan niya. Kung mahalaga talaga ang sadya mo, I can make an appointment for you. Nito na nahalata ang pagigupuspos niya. Naunad si Sal. Bisita ko siya. Nahigit niya ang kanyang hininga nang malingon si Asher sa tabi ng pinto. He looked so formidable in business suit. Pormal ang mukhang sinulyapan siya nito. Follow me. Animo haring saan nito? Kung paanong hindi nila namalayan ang paglabas nito, ganun dito kabilis naglaho. Iniasian siya ng babaeng nagngangalang Cecil. Pasensya ka na, hindi ko kasi alam. Sumunod siya rito nang tunguhin nito ang pinto kung saan pumasok si Asher. Ako nga pala si Cecil, secretary ni Sir Asher. Pasok ka na. Itinuro nitong isang pinto na marahil ay ang siyang pinaka-opisina ng binata. Nanlalamig ang kamay na pinihit niya ang seradora. Kung maganda at moderno ang ayos ng nadaanan niya kanina sa labas, higit na elegante ang opisina ni Asher. Muntik pa siyang mapatilig nang lumubog ang sapatos niya sa napakalambot na carpet na nakalatag sa kabuuan ng silid. Nakatayo si Asher sa tabi ng floor-to-ceiling na bintana. Tila ipinakot siya sa pagkakatayo nang titigan siya nito habang nanatiling nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng suot nitong pantalon. Tuloy pakiramdam niya ay isa siyang estudyanteng ipinatawag sa principal's office para kastiguhin sa nagawang kasalanan. Magtitingin na lang ba tayo buong araw? Basag nito sa katahimikan. Pasensya ka na kung nagpunta ako rito nang walang pasabi. May kailangan ka. Gusto na niyang mailang sa kalamigang ipinapakita nito. Tungkol sana doon sa ino-offer mo. What about it? Sabi mo bibigyan mo ako ng trabaho. Bakit ba ganun ang tono? Gusto na niyang mag-alinlangan sa sinabi nitong tutulungan siya nito dahil tila napipitilitan lang itong kausapin siya. I thought you don't want to help me. Tigalgal siya sa sinabi nito. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig dahil sa pagkapahiya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang bag. Tila doon kumukuha ng lakas para manatiling matatag sa harap nito. Nagbaka sakali lang naman ako. Pasensya na talaga sa abala. Nagmamadaling pumihit siya papunta sa pinto. Akmang bubuksan niya iyon nang pigilin siya nito. Lumingon siya rito. Natulala na naman siya nang makita ang expression nito. Mula sa pagiging formal, ay amis na nakangiti na ito. Masyado ka namang matampuhin. Niloloko lang kita. Tila natatawang wika nito. You're hard. You'll be my new secretary. Napamulagat na naman siya. Hindi niya alam kung dahil sa pagbibiro nito o dahil sa sinabi nitong tanggap na siya sa trabaho. Matagal na ba kayong magkakilala ni Sir? Natigil si Brianna sa pag-ayos ng mga files at bumaling kay Cecil. Kinabukasan pagkatapos siyang gulatin ni Asher sa pagsasabing siya na ang magiging sekretarya nito, ay pinabalik siya nito sa opisina nito. Magsisimula na siyang itrain ni Cecil. Wala si Asher nang dumasing siya. Ayon kay Cecil ay may meeting ito sa labas at nagbili nito na si Cecil nang bahala sa kanya. Habang tinuturuan siya ni Cecil ng mga dapat niyang gawin, napag-alaman niyang 2 buwan mula ngayon ay kakasal na ito. Nagpa siya itong magbitiw sa trabaho dahil nasa probensya ang negosyo ng mapapangasawa nito. Hinihintay lang nito na magkaroon ito ng kapalit dahil alam nitong mahihirapan ang binata na walang sekretarya. Medyo matipid na sagot niya. Don't be offended ha. Ang alam ko kasi, nagpapahanap na siya ng kapalit ko sa HR department. Kaya nagulat ako na ikaw ang ititrain ko. Ganun ba? Kasi naman nung una kitang makita, naisip ko, sino kaya tong teenager na to? Imposible namang babae ni Sir kasi bata mo pa. Tapos ikaw pala ang magiging kapalit ko. Natatawang pag-amin ito. Napangiti siya sa pagiging makwento nito na anay mo matagal na silang magkaibigan. Best friend ko ang youngest sister niya. Pagbibigay alam niya, kaya pala close kayo. Komento nito. Paano mo na nasabi yan? Kasi binigyan kaniya ng time kahit busy siya kahapon. Kapag abala kasi siya, ayaw niyang naiistorbo. Talaga? Maraming babae nagpupunta rito at hinahanap siya, kaya dapat masanay ka na. Kadalasan mga nakakainis at maldita makakaharap mo. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Ito kasing si Sir Asher, ang dami-daming kakilalang babae na makukulit.
Cecil, bakit parang kasalanan ko pa yun? Lumingon sila sa nagsalita. Nakasungo si Asher mula sa nakabukas na pinto ng opisina nito. Iningusan ito ni Cecil. Ayaw mo kasing tigilan ang pambababae mo. Kapag nagtataguan na, ako ang sumasakit ang ulo sa pagharap sa kanila. Kahit kailan talaga, babaero ang tingin mo sa akin. Nananahimik na nga ako eh. Sila lang ang nangungulit. Natatawang protesta ni Asher. Nanatili lang siyang nakamata sa dalawa. Bukod sa pagiging sekretarya, mukhang kaibigan ang turing ni Asher kay Cecil at ganun din si Cecil dito. Halatang at isang mga ito sa biruan sa isa't isa. Talaga naman bumaling si Cecil sa kanya. Kaya ikaw, Brianna, mag-iingat ka sa playball nito. Paalala niya. Kahit sirain mo ako sa kanya, alam niya ang good boy ako. Nang itutok ni Asher ang mga mata sa kanya, ay pasimpleng nag-iwas siya ng tingin dito. Hindi ko naman kailangang mag-ingat, Ate Cecil. I'm like a sister to him at kapatid din ang turing ko sa kanya. Sinungaling, sigaw ng isip niya. May kapatid bang hinahalikan sa mga labo? Kunwari ay abala siya sa ginagawa, kaya hindi niya nakita ng matigilan si Asher. Pagkatapos ay tumigas ang mukha nito. Nagpalipat-lipat ng tingin si Cecil sa kanila ni Asher. Ay ito't late afternoon, kapadadaan dito. Agaw nito sa pansin ni Asher.